tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita mula sa gitnang silangan ng ating tinutukan ngayon. Nagpalitan ng direktang pag-atake ang Estados Unidos at Iran sa unang pagkakataon matapos silang lumagda sa isang makasaysayang Memorandum of Understanding noong nakaraang linggo lamang. Ang biglaang pagtaas ng tensyong militar na ito ay naganap ilang araw bago ang nakatakda sanang pag-uusap ng dalawang panig para sa susunod na round ng negosasyong pangkapayapaan sa rehiyon. Ayon sa opisyal na pahayag ng militar ng Estados Unidos, isinagawa nila ang marahas na ganting salakay na ito bilang tugon sa naganap na pag-atake ng isang drone sa isang cargo ship sa madiskarteng Strait of Hormuz noong nakaraang araw. Direktang inakusahan ni US President Donald Trump ang pamahalaan ng Iran na siyang utak sa likod ng mapanganib na insidenteng ito na nagbunsod sa Washington na maglunsad agad ng mabilis na tugon. Hindi naman nagpatumpik-tumpik ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran sa kanilang sagot. Agad nilang inihayag na tinarget din ng kanilang mga puwersa ang mga base militar ng Estados Unidos sa rehiyon bilang ganti sa ginawang pag-atake ng Administrasyong Trump. Bagamat wala pang opisyal na ulat ng pinsala sa panig ng Amerika, malinaw na handa ang Tehran na sumagot ng puwersa sa anumang oras. Ang seryeng ito ng mga pag-atake ay naganap sa kabila ng kamakailang paglagda sa isang Memorandum of Understanding o MOU. Nilalayon sana ng kasunduang ito na palamigin ang sitwasyon sa pagitan ng dalawang bansa, ngunit ang kasalukuyang labanan ay nagpapakita ng malalim na lamat sa tiwala ng magkabilang panig na naglalagay sa nalalapit na negosasyon sa bingit ng kabiguan bago pa man ito tuluyang magsimula. Sa panig ng Iran, iniulat ng kanilang opisyal na mamamahayag na may isang projectile o pampasabog na bumagsak malapit sa pantalan ng lungsod ng Sirik na matatagpuan malapit sa Strait of Hormuz. Bukod dito, kinumpirma rin ng Tehran na nyanig ng malalakas na pagsabog ang isla ng Qeshm na nagpapatunay na malawak ang naging saklaw ng operasyon ng militar ng Estados Unidos sa kanilang mga teritoryo. Mariing kinondena ng Ministring Panlabas ng Iran ang mga ginawang pag-atake ng Amerika. Sa kanilang opisyal na pahayag, binigyang diin nila na ang pag-atake ng US sa kanilang mga pasilidad sa baybayin ay isang tahasang paglabag sa unang artikulo ng pinagkasunduang Memorandum of Understanding. Iginiit ng Tehran na ang mapangahas na hakbang na ito ng Washington ay labag sa lahat ng batas internasyonal. Ipinaliwanag ng Navy ng IRGC na sa ilalim ng pinagkasunduang MOU, ang Tehran ang may ganap na kontrol sa lahat ng mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz, isang napakahalagang ruta ng enerhiya at langis sa buong daigdig. Inakusahan nila ang Estados Unidos ng tahasang pagtataksil sa kanilang mga binitawang pangako at pagtatangkang agawin ang kontrol ng Iran sa naturang estratehikong anyong tubig sa pamamagitan ng dahas. Samantala, binatikos ng mga mambabatas sa Iran ang kawalan ng seryoso at tapat na diplomasya ng Estados Unidos. Ayon kay Ebrahim Azizi, ang pinuno ng National Security and Foreign Policy Commission ng Parlamento ng Iran, muling pinatunayan ng Washington na wala silang interes sa kapayapaan dahil nagawa pa nilang umatake sa kalagitnaan ng mga negosasyon na nagpapakita ng kanilang kawalan ng respeto sa kasunduan. Sa kabila ng mga ulat ng pagsabog, sinikap ng mga lokal na otoridad sa Iran na pakalmahin ang publiko. Inihayag ng pinuno ng mga daungan sa silangang Hormozgan na walang malaking pinsalang na itala sa pantalan ng Sirik matapos ang pambobomba ng Amerika. Gayunpaman, nananatiling mataas ang alerto ng mga puwersang pansiguridad sa buong rehiyon dahil sa pangamba na muling magkaroon ng susunod na serye ng pag-atake. Mula naman sa Washington, kinumpirma ng US Central Command o CENTCOM na ang kanilang mga target ay ang mga imbakan ng missile at drone ng Iran, pati na rin ang mga coastal radar site na ginagamit sa pagsubaybay sa mga barko. Ayon sa Pentagon, ang mga pasilidad na ito ay direktang banta sa malayang paglalayag sa mga pandaigdigang daanan ng tubig, kaya nararapat lamang na neutralisahin ang mga ito ng mabilis. Upang patunayan ang tagumpay ng kanilang operasyon, naglabas ang militar ng Estados Unidos ng isang video na nagpapakita ng aktual na pambobomba sa mga target sa Iran. Ang mabilis na pagpapalabas ng bidyong ito ay tinitingnan ng mga eksperto bilang isang psikolohikal na babala sa Iran na may kakayahan ang Amerika na tumpak na wasakin ang kanilang mga estratehikong depensa sa anumang oras na kanilang gustuhin.
Nagpahayag din ng matigas na mensahe si US Vice President J.D. Vance tungkol sa sitwasyon. Babala niya, ang anumang karahasan laban sa interes ng Amerika ay sasagutin din ng mas matinding karahasan. Ang pahayag na ito ay nagpapakita na walang balak umatras ang administrasyong Trump at handa silang gamitin ang lahat ng puwersang militar upang protektahan ang kanilang mga tauhan at kaalyado sa rehiyon. Sa gitna ng lumalalang tensyon, nagpahayag ng matinding pagkabahala ang National Iranian-American Council o NIAC. Ayon sa grupong ito, nakapanlulumo na sa kabila ng pagkakaroon ng diplomatikong channel, pinili pa rin ng magkabilang panig na gamitin ang mga bomba sa halip na pag-uusap. Nanawagan sila sa dalawang bansa na bumalik sa lamesa ng negosasyon upang maiwasan ang isang ganap na digmaan sa gitnang silangan. Habang nagaganap ang gulo sa Golpo, may isa pang mahalagang kaganapan sa Lebanon. Sa tulong ng pamamagitan ng Estados Unidos, lumagda ang Israel at Lebanon sa isang framework agreement na naglalayong wakasan ang mahabang siklo ng marahas na tunggalian. Gayunpaman, ang kasunduang ito ay sinalubong agad ng matinding pagpuna mula sa iba't ibang sektor na naniniwalang pabor lamang ito sa panig ng Israel. Sa ilalim ng kasunduang ito, unti-unting ililipat ng Israel ang militar nito palabas ng teritoryo ng Lebanon. Nang but may malaking kondisyon, kailangan muna umanong madisarmas ang mga non-state actors tulad ng grupong Hezbollah. Ang probisyong ito ay nagdulot ng malaking debate dahil sa malalim na impluwensya at lakas ng Hezbollah sa politika at militar ng bansa na mahirap buwagin ng ganoon kadali. Agad namang tinanggihan ng Hezbollah ang nasabing kasunduan. Ayon sa kanilang mga kinatawan, ang kasunduang ito ay hindi nagsisilbi sa interes ng mamamayang Lebanese kundi para lamang sa kapakanan ng Israel. Iginit nila na hindi sila kailanman papayag na isuko ang kanilang mga armas habang nananatili ang banta ng pananakop ng Israel sa kanilang lupain na itinuturing nilang isang pagpapasakop sa kaaway. Nagdulot din ito ng mga protesta sa Beirut. Ayon sa mga ulat, marami sa mga tutol sa kasunduan ang naniniwalang hindi nito tatapusin ang okupasyon ng Israel sa Timog Lebanon dahil walang salitang pag-atras o withdrawal sa teksto. Sa halip, muling pagpoposisyon lamang ng mga tropa ang mangyayari na nagpapakita ng puwang para sa muling pagsiklab ng marahas na labanan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa katunayan, habang pinag-uusapan ang kapayapaan, iniulat ng National News Agency ng Lebanon na binomba ng mga puwersang Israeli ang paligid ng bayan ng Markaba na 1 kilometro lamang ang layo mula sa hangganan. Ang patuloy na pambobombang ito ay lalong nagpatibay sa hinala ng marami na ang kasunduan ay papel lamang at walang katotohanan sa lupa na nagpapataas ng pangamba sa mas malawak na gulo. Bumalik tayo sa Strait of Hormuz na tinatawag ng mga analista na pinakamalakas na alas ng Iran sa negosasyon. Ayon sa mga eksperto, ang kontrol sa anyong tubig na ito ay isang estratehikong desisyon ng Tehran upang magkaroon ng panimbang laban sa kapangyarihan ng Amerika. Anumang banta sa strait ay may direktang epekto sa supply ng langis sa buong daigdig, kaya ginagamit ito ng Iran bilang pangunahing panangga. Nanawagan naman ang United Nations sa pamamagitan ng kanilang tagapagsalita na panatilihing bukas at ligtas ang Strait of Hormuz para sa lahat. Binigyang diin ng UN na napakahalagang tuparin ng lahat ng panig ang kanilang mga binitawang kompromiso sa bawat kasunduang nilagdaan. Sa ngayon, nananatiling mapanganib ang sitwasyon habang ang buong mundo ay nakatutok sa susunod na hakbang ng US at Iran.